Pahon natin, Direktor si Radyoman Lourdes. Good afternoon. Good afternoon. Tutok, Lindol. Oo, Direktor. Tama ba, Direktor? From 7, binaba sa 6.4 yung magnitude ng lindol dyan na tumama sa Sarangani kanina? Yes po. Ang official reading ngayon, magnitude of 6.4 at 13 kilometers ang lalim at ang layo niya sa island is about ilan ba ito? Malayo siya sa isla. Hindi siya dikit sa isla. Direktor, mga gaano katagal ho kanina yun? Ang lakas to na, 6.4. Yeah, malakas siya. Pero malayo naman. No? Hindi po naramdaman sa mga kabahayan or sa city proper, ganon? Nararamdaman. Doon mismo sa bayan ng Sarangani, sa Balot Island, Oo. yun nga, 6.4. Pagdating sa Sarangani Glan, intensity 5, no? Intensity 4. Dito sa Palayo, intensity 3, 2, 1. Sa Kiambal 4, sa Davao 3. Iba-ibang intensity Opo. yung lakas na feel. Kasi nga, the farther you are from the epicenter, mas maliit na yung ma-feel mo. Oo. Direktor, ito ba'y konektado pa sa linya nung lindol dyan sa Sarangani nito nagdaang mga buwan? Yes po. Official statement niyang PBOX, kinausap ko, Sir, one pa rin ito, aftershock. So, konektado pa rin ito. Kapart ito nung aftershock nung 7.8. Oo. Kumusta ho, Direktor, yung mga struktura sa ganong kataas at kalakas na paglindol? And alam nating lahat na nanggaling po ang Sarangani sa isang napakalakas din na lindol. Opo. First, walang tsunami threat. Opo. Number one yan, ha? Hindi siya nag-create ng tsunami wave. So, walang threat sa tsunami. No? Second, based sa report na natatanggap namin ngayon, negative damages. Walang na-report na damage sa buong Davao region. I don't know later on, mga siguro 6 o'clock o 7, baka may matanggap tayo na from malalayong barangay na late na mga report. But as of now, there is no reported damage. Direktor, siguro sa aming mga taga Maynila, tinatanong ho namin, bakit ho palagi ang may paglindol sa area na yan at ang lalakas? Okay. Number one, ang Davao region, kagaya din ng Region 12, no? Yung Davao region is Region 11, no? Region 12, magkatabi kami. Opo. Napalibutan tayo ng mga trenches, yung mga sa Bisaya liki, yung mga tawag dito, yung mga hindi naman butas yan, trench siya sa dagat, ilalim ng dagat, yung lupa doon may mga fault lines, no? Sa ilalim ng dagat. Dito sa Davao region, ang kaharap namin is part ng Philippine Trench na more than 1,000 kilometers galing diyan sa southern part of Luzon, papunta dito. Then yung Region 12 naman, meron sila yung tinatawag na Cotabato Trench. So yung mga trenches na yan yung gumagalaw, no? Yung tinatawag nila, yung isang malaking part ng dagat na sa ilalim, napailaliman ng isa pa at kumikilos, nagbabanggaan, nagka-create ng earthquake. Yan yung reason. Kasi nasa loob tayo ng tawag na ring of fire. Opo. Nandiyan na dati yan. Inaantay na lang kung kailan lumakas at karamihan mahina naman. But maminsan-minsan malakas. So yan yung lindol na nangyayari sa atin. Pero We are really a natural, kung kuwan pa natural born citizen tayo na talagang linilindol. Oo. Direktor, hindi ba kami dapat mabahala na baka sa pagyanig matapik yung trench na kinatatakutan dito sa Metro Manila? Malayo ba yun, Direktor? Naitanong na yan many times. Opo. Ang sagot dyan, isa lang. Hindi maapektuhan kasi malayo na. Okay. Yung Cotabato Trench nga, mahirap mag-affect sa Davao Trench. Kahit na mag-neighbors kami, dahil malayo na yan. Okay. Lalo na dyan sa inyo. Ay dyan sa inyo, marami rin. Tama, oo.
di ba? Lumalabas na yun doon sa Northern Luzon Opo, at opo. saan pa yun. Opo. O, yan ang dapat pag-aaralan ng media para maibigay natin yung informasyon sa mga tao. Tama. Director, wala na ho bang mga aftershocks after nitong 6.4? Wala na ho bang mga ihinang pagyanig na nararamdaman ngayon? Wala naman. Walang reported na mga dagdag pa na mga lindol. Director, kapag nasa dagat, bigyan nyo nga ako ng yung ating mga tagapakinig din ng impormasyon. Ano po, kapag nasa dagat, Trend. oo, hindi, yes sir. Yan. Ang tawag dyan, trend kapag nasa dagat. Hindi siya ganun kalakas. Tama ba? Hindi ganun yun. Ah, Sabihin ko sa dagat, hindi ganun kalakas. Ang pinakamalakas nga na ini-estimate lang ha, hindi Opo. naman ma-predict yan. opo. Yung sa dagat na galing, yung Philippine Oh. Trend. Yung, ano ba yung liki sa Tagalog? Yung, ano bang tawag doon? Yung kwan ba, yung bitak. Oh. Okay, oo. Yung bitak sa ilalim ng lupa na sa kadagatan. Oh, Yun okay. ang tawag doon Philippine Trend. Galing yan sa Southern Luzon papuntang Mindanao hanggang Davao. So Oo. daan yan sa Leyte, Samar, Visayas, abot dito. Ganun kahaba yan, 1,000 kilometers. At kung ano yung pinakamalapit na mga isla sa kanya may kabahayan, o yun ang may malakas na pagyanig. Oh, siyempre, kung saan niya, Kapol, yayanig sa harap ng City of Mati, nandoon ang source ng yanig. Siya ang pinakamalakas na tama. Kung 6.4, Director, bakit po wala pong tsunami alert? Oh, ang tsunami naman, iba ang dynamic yan. Iba naman ang yan. Yung galaw ng dagat yan. Di ba? Opo. So, iba na naman yan. At saka namomonitor yan ng ating mga international organization. Kung magkakaroon ba ng, kung tumilapon ba ang dagat. Ganun yan eh. Yung tumilapon ba ang dagat dahil nga doon sa lindol. Oh, pag nakita nilang tumilapon, malakas ang impact sa dagat, mag-alert sila kasi darating din sa isla yun, di ba? Director, maraming salamat sa update nyo sa amin at kami po'y patuloy na makikipag-ugnayan po sa inyo. Ingat po, Director. Thank you. Anytime. Salamat po. Salamat. Tutok Lindol. Galing ni